Kiefer Avena retired na sa national team. Mukhang ang 2023 FIBA World Cup na nga ang huling beses na makikita natin si Manong Keef sa Gilas, Pilipinas. Na-confirm ito first sa video ni Boss Javi, then ito sa interview ng ABS-CBN Sports. Sa isang Facebook post din ni Players Hood, i-comment din doon si Kiefer na for all the hate and the love, it was all still worth it. Basically, kumpirmado na nag-retire na talaga siya sa national team. Tahimik lang. Actually, April pa nga yung post ni Javi. Itong nakaraan kasi kaya lang nahalungkat, nag-resurface yung mga saloobin ng fans na gusto nilang idagdag si Kiefer sa national team. Primary reason para masolusyonan yung nakitang problema sa Gilas against Australia kung saan hirap na hirap nga silang ibaba yung bola. Aminado rin doon si Dwight na matatawid daw nila ang bola sa laki na natapya sa shot clock. Nagiging reasons din ng bad shot selections nila, low shooting percentage at turnovers. Kaya dahil doon pumasok agad sa isip ng mga fans itong si Kiefer Avena, isa sa mga pinaka-nakilala natin na high IQ pure point guards na naglaro under Gilas program. At hindi lamang din basta naglaro lang, veterano talaga since bata siya naglalaro na. Sa katunayan, higit isang dekada nga ito naglaro para sa Pilipinas. SEA Games basketball GOAT nga natin ito maituturing si Manong. Sa lahat ng mga Pinoy hoopers siya may pinakamaraming gintong medalya ron. 5 ginto, 2011, 2013, 2015, 2017 at 2019. The silver medal din ng 2022. Pantakin nyo 10 taon wala siyang minintes na SEA Games tournament. Sunod-sunod, 6 na straight na appearances. Kaya wala ka talaga masasabi sa dedication niya sa national team. Tsaka hindi rin porke SEA Games yan, easy na. Naalala ko pa nga yung mga nakakakabang games nila, especially noong 2015 kasi mga bata silang pinadala, mga Gilas cadets, mas mga veterano ng Thailand at Indonesia yung mga nakalaban nila. Kaya dikita nyo yung mga games noon. Pero still, na-survive pa nga rin nila yan para sa ginto. Palagi naman, yung huling SEA Games nila talaga yung nalusutan sila. Pero bukod din sa SEA Games, marami pang ibang appearances ng si Manong Keef sa national team. For sure, dito mixed na ang reaction ng mga fans. May mga gusto siya pero grabe rin yung dami ng fans na ayaw naman sa kanya. Pinag-usapan yung 2 World Cup niya, lalo yung 2019, yun yung sobrang controversial talaga. Doon nagsimula yung boy dribble na tawag sa kanya ng mga fans. But again, biktima lang din si Keef noon, siya yung napunta sa bad light. First of all, task niya na hawakan yung bola at i-secure yun at mag-create ng something dahil siya nga ang floor general nila, siya yung may highest na ball security sa court. But with tougher na defenses nga ng kalaban sa world stage, iba talaga yung hirap. Since mas mahahaba, mas malalaking defenders, mas athletic, kaya mas challenging. Prone talaga sa turnovers, kaya bilang point guard, hindi siya pwede maging careless, kaya tumatagal sa kanya yung bola. Siya talaga isa sa mga naging front ng disappointing na performances ng Gilas nun as ball handler nga natin. Kaya simula nun, mas dumami na ang haters at critics ito ni Kiefer Avena sa national team. Na even hanggang sa final stint niya nga ng 2023 World Cup, ganun pa rin Actually until now, kahit mga retirement sa Gilas na post about sa kanya, puro ganun pa rin most ng comments. Parang lahat talaga ng sacrifices sa national team mula bata siya hanggang maging pro athlete, nalimutan na ng mga fans dahil nga sa nangyari lang before. Pero ganun talaga, hindi talaga perfect. Marami pa rin talaga masasabi yung iba kahit anong amount pa ng honor yung binigay mo sa bansa mo. Mahalaga naman may mga nakaka-appreciate pa rin kay Keef ng mga Gilas fans. Like nito, bago nga umugong yung retirement news sa Gilas, makakabasa ka na nare-request talaga siya ng lumaro to solve nga yung problem dun sa ating national team. But too bad nga, maaaring nakita na natin yung final game niya sa Pilipinas uniform. At 32 years old, focus na siya sa kanyang pamilya and of course, professional career. Sa Japan B-League, kakalipat na ng team. Talagang in demand siya ron dahil nga ironically sa pagdidribble niya, pagiging reliable point guard. Before pa nga nung umalis si Yuki Kawamura, siya pa yung pumalit dun sa Yokohama bilang main PG nila. Now then, sa kanya ring 6th season na sa Japan, lalaro naman siya sa powerhouse na Ryukyu Golden Kings. Ang finalist ito nakaraang B-League season. Actually, finalist nga sila sa last 5 seasons. Isang beses nga lang nagkampiyon. Hopefully makatulong to ngayon si Keef para makatagos na ulit sila next season. Diyan na lang din talaga mapupunta ngayon yung focus niya sa pamilya at pro career. Pero mo 6 seasons ka sa Japan, paldo na talaga yan, less stress pa. Compared sa Gilas ngayon, masaya pag panalo pero toxic sobra pag natatalo. Malayo rin yung allowance or sahod nila sa national team kaysa sa trabaho nila. Tas times 50, times 100 pa siguro yung bash ng mga tao, counting mistake lang makita nila. Compared sa mag-focus na lang siya na maglaro sa Japan, doon mas tahimik kaya okay na rin. Tas sa dulo rin ng B-League career niya kung kailan man yon, lalaro lang naman ulit sa PBA, chill na lang sa Pilipinas with better na ring future na dala sa pamilya niya sa ilang taon niyang paglalaro, pagtatrabaho overseas. Yun ang life. Congrats kay Keef and thank you sa services mo para sa Pilipinas.